Hello guys! Welcome back sa ating channel! For today's vlog ay ang ating topic ngayon is about the return and refund na naman sa TikTok. Dahil kanina dumating ang aking parcel which is the eyeglass. So ito na yun, na-excite ako. Binuksan ko agad at akala nung tinignan ko siya okay naman. Pero nung habang suot ko siya, parang napapansin ko na merong kakaiba sa eyeglass na to. So, tinitingnan ko maigi sa salamin. Sabi ko parang ang laki-laki yata. Pero napansin ko itong kabilang side, itong right side, ay nakaangat. So, pasok ang aking dalawang daliri. Ba't sa kabila ay hindi? Diba? Tapos, pag tingnan mo siya dyan, ayan. Diba, bengkong yung kabila, hindi sila proportion. So, meron talagang problema. Kaya, ang ginawa ko ay, syempre, return and refund na naman sa TikTok. At ito ang good news sa TikTok. Meron na silang pick up. Kung dati drop off, ikaw yung magdadala sa courier, magbabiyahe ka, mamasahe ka, absent ka sa trabaho, mag-e-effort ka, magagastusan ka. Ngayon hindi na dahil meron na silang pick up. Kukunin na lang nila yung parcel, yung item na yan sa bahay mo. Pero ang kailangan lang, katulad ng sinasabi ko sa dati ko pang vlog na ginawa about return and refund, kailangan yung ibalik sila sa dating parcel kung paano sila nakalagay nung tinanggap nyo. Katulad nito, yan, dito lang siya nakalagay. Ito sa lamin na to. Buti na itabi ko. So, at ito, nahanap ko pa rin. Buti na lang yung basura na pinaglagyan ko ay tuyo. Yung nga lang kanina ay talagang pinagtutupi ko na siya at nalukot na at yung pagkakabukas ko. Kasi kala ko nga okay na eh. Oh. Buti na lang hindi nasira ang waybill. So, ito ang mahalaga. Ang waybill ay hindi masira dahil nandiyan ang tracking code at order number ng items na in-order mo. Para ma-detect nila na sa'yo talaga yan. So, syempre, pagkatapos nun, ang unang ginawa ko, pre-process ko syempre. Clinic ko yung request, return and refund, at meron silang provided na reason doon na kung ano yung reason mo, nandun yung English, at i-click mo lang, at meron dong pinaka-box na kung ano yung English doon, Tagalogin mo naman para mas malinaw sa kanila. At syempre, yung proof, yung picture ng kino-complain mo about sa parcel na pinadala nila. Kung mali, kung anong mali, kung anong problema. And then, ang bilis nila na i-approve. At pagkatapos nun, lumabas na ang drop off at pick up. Siyempre, ang pipiliin natin ay pick up para hindi na tayo mahirapan. Hindi na tayo magastusan, hindi na tayo magbiyahe, hindi na tayo umalis ng bahay, hindi na tayo umabsent sa trabaho. Diba? Hindi na kailangan mag-reason para umabsent. So, masayang pang isang araw mo. Yun, meron ng pick up. At ito nga, ngayon ay ilalagay ko na siya dito. Yan. At paglagay ko, syempre, ilalagay natin sa parcel na merong waybill. At i-scotch tape ko na yan mamaya. Yan. At ang nakalagay doon sa date ay date delivery is August 17, which is ngayon. At bukas nila kukunin August 18. At nakalagay doon na hanggang August 23 ko hihintayin ang aking refund na ilalagay naman nila sa TikTok balance ko. So, sa mga nagtatanong about sa TikTok balance, yan po ay hindi mailalagay sa inyong GCash. Yan po ay pwede nyong gamitin uli para
sa next item or gusto nyong orderin ulit sa TikTok lang. Any seller, any shop, basta sa TikTok lang. At meron pa palang katanungan yung aking subscribers. Yes, dalawa sila. Dalawa ng dalawa. So, ito yung isa kong naalala. About naman, dalawa sila. Yung unang tanong naman niya ay hindi about sa TikTok. About sa SPay Later. Kung pwede daw ba ito na ilagay sa GCash. Guys, hindi nyo na pwedeng ilagay ang SPay Later sa GCash. Kasi ang SPay Later, ang nagbibigay niyan ay ang Shopee. Dahil yan ay kumbaga ay capital mo or pinautang sa'yo, pinahiram sa'yo. Kaya hindi mo yung pwede ilagay sa GCash. So, yan yung ipambabayad mo kapag wala ka pang cash. So, 1 month to pay yan. Kaya hindi mo pwede yan ilipat sa GCash. Hindi pwede mangyari yun dahil yan ay galing sa Shopee. Hindi mo pera yun. Pera ng Shopee yun. Pinahiram lang sa'yo. Okay? Maliwanag? Tapos, meron pang tanong. TikTok balance daw ba ay pwedeng yun, parang katulad rin ng SPay Later, ilagay sa GCash, i-convert sa GCash, hindi rin pwede. Ang TikTok balance, yung na-refund mo, ilalagay nila sa iyong TikTok balance wallet at yan hindi mo rin makukuha. Pwede mo yung gamitin kapag mag-o-order ka uli ng panibagong items. So, na-explain ko na yan before. Pero, siyempre, marami pa rin hindi naiintindihan yung proseso. Pero pag nangyari na yan sa inyo, kaya nyo na yan, pag hawak nyo na yung phone nyo, kaya nyo namang makaintindihan ng mga kailangan pindutin, kaya nyong gawin yan at maintindihan yung mga sinasabi ko. Basta kapag kayo ay nag-refund, ibabalik yan sa TikTok balance mo kung sa TikTok ka nag-return and refund. At kung sa Shopee naman, sa Shopee wallet mo. At yung SPay Later, ay iba yan. Yan ay pinautang sa'yo. So kapag magaling ka magbayad, mas lalong lumalaki yung ipapahiram nila sa'yo. So, yun. Sana na-gets ninyo ang aking mga sinabi about sa refunds, SPay Later, sa TikTok balance, sa Shopee wallet. At kung may katanungan pa kayo, ay mag-comment lang kayo dahil re-replyan ko naman kayo. So, napapansin ko doon na kapag nag-reply ako, nawawala na yung question na yun, tsaka yung ano na yun sa aking sa White Studio ko. So, siguro makikita ko yun kung babalikan ko yung vlog na yun kung saan sila nag-comment. So, basta sure na ako ay nagbabasa at re-replyan ko kayo. Kung kaya kong sagutin, sasagutin ko. Kung hindi naman, di sasagutin ko pa rin na hindi ko alam, di ba? So, ganun lang yun. So, guys, thanks for watching. God bless us all. Bye-bye for now.